Nako, heto mga kabayan, nagulat sila, BBM, Tamba, natakot na. Yan po ang ating alamin sa video ito mga kabayan, pero bago po natin simulan to, palike naman po ng video ito mga karibin natin, malaking tulong po yan, maraming salamat po at eto nga, pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na balita dito sa social media. Unahin na po natin to mga kabayan, no? Ito pong komento ni Wincy Cornejo, no? Patungkol po dito sa mga nagsisiwalat ng mga kalokohan, ng mga korupsyon sa ating gobyerno. Sabi po kasi dito ni Wincy, mga kaubayan, napaka-helpless ng feeling dahil kahit ano pang pasabog, ano pang attempt sa paglalahad, whether katotohanan o hindi, basta laban sa present administration, nababaliwala at nababaliktad pa. Correct. No? Sabi pa po niya dito, from Gotesa to Aime to Saldico to Leviste at marami pa pong iba, hindi lang po sila. And now, the 18 Marines parang walang epekto. Totoo. Diba? Palakpakan po natin. Napaka factual ng kanyang komento mga kaubayan, no? Kasi biruin mo dapat whether you like it or not, because you are the authority, no? Imbestigahan mo pa rin, 'di ba? Wala kaso binabaligtad nilang lahat from Congress to from Kamara to Senate, no? And other mga authorities like Ombudsman, 'di ba? Wala tayong maaasahan ngayon. So kaya nga sabi ko nga nung nakaraang mga vlogs mga kaubayan, no? Kahit anong pasabog pa, kahit sino pang testigo, kahit ilan pang testigo ang iharap natin dyan sa kanila, no? Kung babaliwalain lang nila mga kaubayan, useless no? These people, itinataya po ang kanilang pansariling kaligtasan, hindi lang yung sa kanila, pati yung pamilya nila mga kaubayan. But this government, no? Walang pake. Opo, yun po ang nakikita natin dito. Ito pong naging komento ng ating mga kabayan. Sabi po dito ni Petronila, no? Pwede kasi ang bend the law to suit their needs, correct? As Digong quoted from the scripture, there is time for everything. At malapit na po yung this time for everything, Sabi po dito, evidence versus hearsay, no? Sabi pa, evidence versus hearsay, no? Itong mga taong ito, hindi naman yan pupunta dyan, itatayaan kanilang buhay kung wala silang ebidensya, di ba? Whether kung may ebidensya man o walang ebidensya o sabihin natin hearsay lang, why they can't investigate, no? Bakit hindi nila pwedeng imbestigahan yan? Dahil ba hearsay? Paano kung itong sinasabi ninyong hearsay ay may mga nakalakip palang matitibay na ebidensya? Nagigimbal, di ba? Sa katotohanan. Magpapalabas ng katotohanan. Di ba? Sabi po dito ni Lynn Mateo, sadyang nakakadismaya ang bansang Pilipinas dahil kahit ipaglaban ang katotohanan, mas marami ang mga taong masasama at mga nasa gobyerno pa. So, ano po ang laban natin? Correct. Kung ganyan ang sitwasyon, galit at sama lang ng loob ang mararanasan kung patuloy ang mga ganyan na mangyayari sa ating mga Pilipino. Sama at loob, no? Sabi niya, sama ng loob galit at sama ng loob. Parang isa lang yun Galit ka nga talaga, no? Uso sa kanila ang lahat, bend the law. Yan ang kalakaran sa gobyerno natin, pati mga galamay sa kongreso man o sa Senado. Yun bend the law, no? So, lahat po sila, they are all bending the law, mga kaubayan. Well, anyway, ano po ang inyong komento dito sa naging pahayag ni Wincy Cornejo? Just comment down below mga kaubayan. At ito, isa pa pong
Eto, broadcaster naman po ito si Henry Ori, no? Sabi po dito mga kabayan, Mr. President, nakikita niyo yan, nasa footbridge po ang presidente at ang pamilya niya. Okay. Mr. President, kailan ba naging presidential event ang footbridge? Aha. Ano ba ang national impact nito? Oh. Wala sana sinalubong mo na lang ang mga dumating na OFW mula Dubai o pinapuputok mo ang utak mo. Aba, grabe to ha. Gumawa tayo kayo ng paraan paano mapapauwi ang mga gustong umalis sa Middle East. Naging relevant sana kayo, correct, no? Hindi yung sasabihin mong magtago na lang kayo. Anak ng ano. So, I feel you, no? Mr. Henry Uri. Ramdam natin lahat kung ano po yung sinasabi niya dito, no? Kasi biruin mo nagigera na po doon. Sasabihin na ng presidente, magtago na lang muna kayo dyan. Magtago. Tapos sila dito, di ba? Parang, okay. May gera doon. Oh. Ibang klase, di ba? Dapat binibriefing niya yung cabinet members niya to do something. Pero kung ganito po ay nako. Tulad yan ang sabi niya, nandyan sa footbridge, nagpag-picture-picture. So what else can we do? Diba? That's our president. Wala tayong magagawa. He is the sole architect of our foreign policy. So wala tayong magagawa kundi mag-antay lang sa kung anong gusto niyang mangyari. At ang gusto niyang mangyari, mga kabayan, ay magtago lang muna ang ating mga OFW dyan sa lugar ng mga nagigera. Yeah? Sumabog naman po sa galit ang ating mga kabayan. Sabi po dito ni Leo Ornales, Orlanes, ayan, BBM Legacy Footbridge, ayan. Grabe, no? Billions, trillions po ang utang ng Pilipinas. Okay? Trillion po ang utang ng Pilipinas ngayon. Sa administrasyon ni, I think umabot na po ng 18 trillion mga kabayan. Correct me if I'm wrong, okay? Ang utang ng Pilipinas. Tapos yung magiging legacy mo lang pala, footbridge, ano yan? Wala na ba kayong ibang gagawin kung di ipanakaw na lang yung kaban ng bayan? No? Ipapanakaw nyo lang ang kaban ng bayan sa mga hinayupak na mabuhaya sa ating gobyerno. Gumawa naman po kayo, no? Gumawa naman po kayo ng paraan para malabanan itong korupsyon na ito. But how can they make, no, any plans to end this corruption kung sila mismo ang tinutumbok ng mga saksi, ng tinuturing nilang mastermind? Sila mismo ang tinuturo na mastermind, mga kababayan. So, ang lupit ng ating kapalaran sa panahon po ni PBBM. Ang lupit ng kapalaran ng Pilipinas. Aray ko po. Anyway, ano po ang inyong masasabi dito, mga kabayan? Just comment down below. Syempre, eto na. Pasadahan na po natin yung video. Eto na po. Magandang araw sa inyo, mga banateros. At eto na nga, pag-usapan natin ng mga issues sa lipunan. Ako po, napakaraming issue ngayon. May mga pangyayari na tila talaga nga ng mga dapat nating malaman dahil alam nyo, mga kababayan, tindi ho ng kanilang mga propaganda laban sa ating susunod na Pangulo. Walang iba kundi si VP Sara Duterte. At alam nyo, marami akong naririnig na kwento na natataranta na daw ang Malacanang, ang Kamara dahil sa mga pambabatikos at panggagawa po ng mga nasa administrasyon kay VP Sara Duterte wala nang namang hungsaysay. Ibig sabihin yung kanilang pagbanat kay VP Sara Duterte ay tila para bagang tumatalbog na lang. Bakit kanyo? Kasi hindi na nila nabubudol ang mga Pilipino. Nakikita nila na puro kasinungalingan lang ang ginawa ni Marcos. Nako. Alam mo, tayo po, mga kababayan, galing lamang po tayo sa Macau at alam nyo, nag-relax tayo doon. Pero ngayon, nakikita ko sa mga post ko, yung mga troll na binigyan ng mali-maleta ng mga dating security aid ni Zaldico ay talagang epektibo kasi kitang-kita ninyo
Wala tayong magagawa. Ganyan talaga ang buhay eh. Anyway, ito talaga ang buhay natin ngayon. At ngayon naman meron tayong bagong balita. Ano po yun? Ito, ladies and gentlemen. Dito nyo lang maririnig yan, ha? Dito nyo lang maririnig yan. Ano yun? Aba, magkakaroon ng regular program si VP Sara Duterte kasama ang Banateros. Ayun! Si Boss Dada at si Banatbay, yung dalawang kupal na yon, patuloy na magkakaroon ng programa kasama si VP Sara Duterte. Ay, kami pala yun. Hindi, alam mo, weekly na po yan, ha? Ibalik ang tapang at malasakit yun. Napakagandang programa nito kung saan sasagutin ni VP Sara Duterte ang lahat ng mga issue. Kasi alam mo, dito ako natutuwa kay VP Sara Duterte. Head on, talagang babanggain niya ang mga kasinungalingan ng Malacanang at ni Romualdez. Ayun, naku po. Hindi na siya uurong. Talaga namang papalag na siya. This time, it's about time. Yun! Yan yung ating inaabangan di ba? Inaabangan natin yan kasi alam mo mga kababayan, yung mga pangyayari sa media, alam naman po natin, di ba? Kasasabi nga lang ng mga Marines. Ngayong araw na to pag-uusapan natin yan, yung mga sinabi ng mga Marines na di umano ay talagang nagbigay daw ng pera o mali-maletang pera. Hindi lang pera, mali-maleta doon sa mga media o media operator o yung mga nagbibigay ng impormasyon, nagbibigay ng sabi nga nila balita daw pero parang hindi naman balita yung nire-report. Kita nyo nga ngayon di ba? Ang tindi ng banato dito sa mga Marines natin. Naku, ang tindi ho nito. Kaya pag-usapan natin ngayong araw na to. Ito na yung balita. Ito na, pasok na. Pinuna ni Vice President Sara Duterte ang anyay kawalan ng interes ng administrasyon sa aligasyong suhol kaugnay ng flood control scandal at investigasyon ng ICC sa Duterte drug war. Ang mga nagpakilalang sundalo naman na nagparatang niyan, inilahad ang nararanasan umanong panggigiti. Nakatutok si Maki Pulido. Mga makabayan groups o yung mga oppositionistang. Emosyonal ang ilang mga dating sundalo na nagpakilalang mga dating security daw ni Zaldico nang humarap sa ipinatawag nilang press conference. Inigipit daw sila at pinagdududahan sa kanilang alegasyon na naghatid sila ng male-maletang pera sa ilang politiko at personalidad kabilang na si Pangulong Bongbong Marcos. Wala silang partikular na tao o grupong itinuro sa likod ng panggigipit. Pero bakit daw di iniimbestigahan ang mga sinabi nila na anilay walang halong politika? Sa ganitong sitwasyon na naglalahad kami ng katotohanan na aming salaysay, sana respetuhin nila kami, bigyan nila kami ng credibility, hindi baba yung moral namin. Yon. Para ito sa bayan, sir, ang ginagawa namin, sir. So, ang tanong nga dito mga karabin natin, no, isang tanong lang ang pwedeng makasagot nito. No? Normal ba sa gobyerno natin na ang idinideliver po yung pera? No? Hindi po ba bank to bank ang transaction ng gobyerno natin, 'di ba? Mula po sa, 'di ba sa land bank, 'di ba? Gobyerno naman po ang land bank. So ang tanong ko nga, ang umikot sa isip ko ngayon, is it normal na dapat ba cash, mali-maletang cash ang i-deliver papunta sa mga politikong ito? So there is something wrong kung ganun po, 'di ba? Hindi dapat sa lugar namin. Buhay po namin, sa kapamilya namin ang nakataya dito. Hindi namin isusugal ng ganun-ganun lang. Sa press con, matipid Alam mo, napakaganda nitong binitawan nito, ha? Kasi, alam mo, diniscuss namin yan. Hindi ko muna masasabi ng todo-todo, pero pinag-usapan namin yan. Tinanong namin kay VP Sara Duterte yan, eh. At ang ganda ng kanyang paliwanag dito. Dahil ito, wala naman ho itong mga political ambition. Wala naman po silang plano maging senador in the future, maging pangulo. Bakit sila magsasalita? Tapos, hindi ito tumanggap. Ang ganda nga din ng pagkasabi ni Mike Defensor. Yung mga nagnakaw na contractor, DPWH official, yung mga involved sa mismong nakawan, pinakinggan. Ginawa pa ng state witness sa mga animal eh. Di ba? Sila na yung nagnakaw, ginawa palang state witness. Etong mga to, hindi nagnakaw. Walang nakuhang pera. At sila'y mapapahamak sa kanilang pag-amin. And yet, sila pa ang ginagawa ng kung ano-anong istorya. Di ba? Sila pa ang sinasabing hindi tama o hindi sila credible. Tingnan mo din ng mga gagong nagsasabi niyan, no? Sila na nga yung walang pakinabang at malalagay sa alanganin ng kanilang mga buhay. Tapos sila pa ngayon ang kini-question ng credibility.
yung mga putang inang naging public official ng DPWH. Sila na yung nagnakaw. Sila na yung nakinabang. Tapos sila pa ngayon ang bayani. Ay, nako mga kababayan ha. Ay, nako. Sana mapakinggan ho ito ng ating mga kababayan. Ang pahayag ng mga dating sundalo, pinanindigan nilang naghatid sila ng pera na nasa 5 maleta sa bahay ng Pangulong Marcos sa Ilocos Norte. 5 malita po yung dinala namin ni Kong Saldi doon sa bahay niya. Saan po? Sa Ilocos po. Saan po sa Ilocos? Yung ano po, may lake po. Ilan po yung ano. Alam mo, ito doon sa interview na to, sana itong mga sundalo na ito magpa-interview sa atin kasi ginisa kayo dito ng media eh. Talagang saan ang ano sa inyo ha? Ito na nga eh. Alam mo, ang maganda dito sa mga ano na to, organic. Mantakin mo they are willing to answer questions from the media without the lawyer. Dumating na lang huli dito si Mike Defensor eh. Pero nung una, wala silang mga kasama, sila lang. Ibig sabihin, hindi sila nagsasalita out of script. Talagang sinasabi nila, hindi namin alam kung saan bahay yun eh. Basta ang nakita lang namin, may lake. Di ba? O ayan, sinasabi, may lake hindi ho link. May lake. May lake ho sila doon sa bahay daw. Yung may lake. Lake! Nakita rin daw nila si Congressman Laila De Lima noong taong 2025 sa isang townhouse sa Forbes Park, Makati na laging kamiting si Congressman Zaldico. Yung time na nakikita namin siya, ma'am, 2025 po, Sa townhouse. sa townhouse po, lagi po siya doon. Kamiting sila boss. Then, paglabas niyan, may mga bit-bit na po yan sila ng paper bag. Dito, sinisilipan etong mga sundalo. Etong mga magigiting na sundalo natin. Sabi, bakit kasama si De Lima? Hindi pa naman siya congressman yan o congresswoman. 'Di ba? Sinasabi. Tapos meron pang ang hirit diyan na kesyo para bagang tila puro mga anti-Duterte, puro mga anti-Duterte, tama. Kaya iniisip nila na sila ay mga Duterte, 'di ba? Kasi daw puro mga anti-Duterte daw ang mga tila para bagang ibinubulgar nitong mga sundalo na ito. Alam mo, whether you like it or not, si De Lima is a good symbol among the yellow and the pink. At the same time, kilala naman natin na siya yung parang may baton. Alam niyo sabihin na may baton? Siya yung may command among them. Kasi nga, nakulong daw dahil kay Duterte, napalaya. After ni Duterte, ganyan yung picture nila. Yan yung kanilang kwento eh. Napalaya, kaya ngayon, tila siya yung namumuno sa oposisyon. So ano ibig sabihin yan? Bakit siya kasama doon? Doon sa inabutan daw, di umano, allegedly, sabi nito mga ito, ng maleta. Bakit siya kasama? Hindi pa naman siya congresswoman noon at that time. Kasi nga, nakita naman natin, nagkaroon ng parang deal. Deal among the yellow and the administration. Kaya nga mapapansin ninyo, itong mga yellow, mga pinklawan, hindi bumabatikos, hindi pinagre-resign si Marcos. Hindi nyo ba nakikita? Correct mga kababayan, no. Wala na tayong nakikitang oposisyon, no? Ay yung mga DDS na lang mga kababayan ang oposisyon po ngayon. We are, no, the DDS, no? Politicians or ano pa man yan, sila po ang oposisyon ngayon mga kababayan. Pero Dilawan, Pinklawan, hindi po sila opposition, they are with the administration, no? Tingnan mo si Risa Hontiveros. Diba? Dati naman bumabati ko siya sa administrasyon pero ngayon, diba? Kilala po kasi natin yung mga Dilawan, no? Na mga opposition, no? Pero sa pagkakataong ito, mukhang hindi sila opposition sa buhatan pong nangyayari, diba? Ay nako. Anyway, ano po ang inyong opinion patungkol po sa video ito mga kabayan? Just comment down below at syempre huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.